mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi ba paimbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty! Beauty is in you. Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, magandang araw sa inyong lahat. So makulimlim dito ngayon, malamig, so carry lang. Natitake pa naman natin, no? But anyway, hello po sa mga nanonood dyan sa ating 1 million viewers. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you sa mga nag-like. Sa mga hindi nagla-likes, ayon, alam nyo ng galawan. Galaw-galaw para hindi ba paimbornal, diba? Anyway mga boys, ito na nga, no? Hindi tayo naka-penetrate sa multimedia challenge kung hindi ako nagkakamali, no? So, medyo napaimbornal tayo dyan. Pero okay lang yun. Okay lang yun mga bweks. Hindi lang naman yan yung hindi lang naman yan yung basihan para makapenetrate si Krishna Gravides sa Miss World. Marami pang part yung competition. Hindi lang naman yan dahil sa multimedia challenge, ganyan, no? Meron din yan sa fast track, meron din yan sa, model of the world, ganyan, no? And in fairness, kahit na hindi tayo nag-penetrate sa mga part na yan ng competition, malakas pa rin naman yung laban natin. Nakikita ko naman kay Krishna Gravides na talagang hindi ito sumusuko, na kahit na binabatikos siya ng ating mga kababayan, ng ating mga supitbahay, na mga taong hindi naniniwala sa kanya. But I'm so happy na ang daming sumusuporta bigla kay Krishna Gravides. Kung hindi nyo po na itatanong sa votings, pangalawa na siya, kung hindi ako nagkakamali. Ngayon hindi ko pa nasisili, pero kahapon, pangalawa na siya. So nangunguna si Suchata at humahabol si Vichin. So hindi ko alam kung si Vichin ay nangunguna na, no? Hindi ko pa na-check. But anyway, eto nga ngayon, dahil nga napaimbornal tayo dito sa multimedia challenge, na akala ng mga, ng ating mga kababayan, no, wala na talaga tayong pag-asa. Huwag ganun yung isipin natin, no. Well, hindi naman, wala namang taong perpekto, no. Kaya nga lang, ako personally may concern naman din. Kung halimbawa, kasi pagsasali ka ng national pageant, or sasali ka ng international pageant, definitely yan, nakaka-receive ka na ng mga magaganap doon. Yung rosters or rostering nila. Yung rostering nila sa whole duration ng pageant. Or yung mga events. Or yung mga OOTD na kailangan mong isuot, di ba? Kung 5 gowns yung kailangan mo. Kung 20 casuals yung kailangan mo. Basta mga ganon. Tapos yung list ng mga lugar, ng mga events, ng mga sponsors, each day, binibigay na yan. Yan ang pagkakaalam ko. So ngayon, pati yung siguro mga ibang portfolios, tulad ng mga videos, mga pasabog, or katulad nitong multimedia challenge, no? So, bigla akong naisip, merong team si Krishna Gravides, hindi kaya naibigay sa kanila kung ilang minuto lang yung dapat na i-google or yung itagal nung multimedia challenge nila. Kasi I don't know kung nagawa ito prior na yung kay Krishna, prior na magpunta sila sa India, or tapos na siya. Ibig sabihin, mali. Hindi ko alam kung prior sa pagpunta sa India or sa India siya ginawa, 'di ba? Kasi yung kay kay Suchata, meron siyang kasi ang naalagay doon, parang you can include yung sa community sa India, ganyan, no, yung mga ganap mo doon sa mga tao doon, na mga locals, may ganyan, 'di ba? So ganun yung mechanics. Tapos pwede mong isama yung advocacy mo or yung journey mo mula nang dumating ka sa India, parang ganon, no?
So parang hindi ko alam kung siguro yung mga candidates like si Suchata, like si Krishna, meron na sila, tingin ko lang ha, meron na silang yari na video. Tapos ngayon, nag-add lang sila ng mga iba pang clips na nakuha nila sa India, no? Kasi pwede yun eh, di ba? I-chop mo lang siya, tapos i-inject mo lang yung mga ibang videos for editing. So madali lang yan. So ngayon, ang iniisip ko, nasabihan kaya yung mga kandidata tungkol sa time limit lang nung duration ng video. Yun ang iniisip ko. Pero kasi parang definitely nasabihan niya mga yan eh, 'di ba? Kung gaano lang katagal yung duration, ganyan. So hindi natin alam talaga kung ano yung nangyari. Siguro napapansin lang si Krishna kasi siya nga yung kandidata natin. So napapansin kung na sumobra nga siya sa oras, parang parang ano ba yung nabasa ko doon, parang more than 1 minute yung sinobra ng oras, no? So hindi ko alam kung ano yung nangyari sa team ni Krishna Gravides, pero kahit papaano, ang importante diyan, hindi man tayo nakapasok diyan sa multimedia challenge. That's actually okay. It's okay. Ang mahalaga diyan, meron tayong na-present, 'di ba? And we should be proud about it, 'di ba? I mean, hindi naman lahat ng mga kandidata nagagawa yung mga ganyang klaseng editing na mga magaganda, 'di ba? Yung mga talagang plakadong-plakado. Ang importante diyan, mga boys, nakapag-deliver tayo, 'di ba? Kaya nga lang, ayun, tulad nga ng sinasabi nung iba, no? Dahil nga sumobra tayo ng almost 2 minutes ba sa video, ang masama doon kasi na-disqualify tayo, di ba? So disqualified. Disqualification yung yung pinataw sa atin, di ba? Walang consideration, di ba? Kamusta naman, nakakaloka. But anyway, alam nyo, huwag kayong mawawala ng pag-asa dahil nakikita ko dito kay Krishna na malaki pa rin ang pag-asa natin. Hindi man tayo makasungkit ng corona, panigurado hindi tayo mapapa-imbornal. Makakapasok at makakapasok tayo kahit sa first cut man lang. Maniwala kayo. Kasi nakikita ko yung laban ni Krishna dito. My gosh. Iba yung pinadala nating kandidata ngayon sa Miss World competition, no? So kapit lang. At saka yung suporta kay Krishna Gravides, tuloy-tuloy nyo lang yan, no? But anyway, ayun na nga, ang daming himutok ng ating mga kababayang Pinoy dahil dun sa kanyang multimedia challenge. Let's just move on na lang, no? Wag na natin siya gawing malaking issue. Kasi pag nagiging malaking issue, nakakarating pa dun sa sa organization. So ang nangyayari, nagkakaroon pa yung organization ng dahilan, no, para ipa-imbornal tayo. Hindi na nga maganda yung sitwasyon natin sa India eh. Dahil sa nangyayari dito kay Rachel Gupta, di ba? Baka maaapekto pa yan kay Krishna. So wag na tayong dumagdag, di ba? Tapos may comment si Krishna Gravides, ang sinasabi niya na parang sinasabi niya doon, parang spread love, kindness, ganyan, no? Parang, ang tingin ko, nakarating na sa kanya yung mga comments, no? Love, kindness, and yung mga pinopost niya, no? So, nakarating na yan sa kanya. So, ibig sabihin, nababasa niya yung mga comments doon, yung mga negative comments. And actually, yung mga nababasa niya yan, syempre may impact yan sa kanya, di ba? So, kaya pag may mga kumakalat na mga balita, yung mga bad comments towards our candidates, kahit na sabihin nyo pang kung gaano katibay ang mga yan, kung gaano katatag ang mga yan mula nang pumunta ng India, pag hindi nakikita yung suporta ng isang bansa, napanghihinaan sila ng loob. Minsan nagiging challenge, minsan nagiging motivation na, alam nyo, kahit hindi nyo ako suportahan, lalaban ako. And I'm pretty sure yan ang nangyayari ngayon kay Krishna Gravides. Kaya kahit na hindi niya nakukuha yung full support ng ating mga kababayang Pinoy, tuloy na tuloy pa rin yung kanyang pakikipagbardagulan doon, no? Tapos ayun nga, pag nanalo naman, ang dami namang proud Pinoy, 'di ba? Nakakaloka lang. So, naramdaman niya yung himutok na mga disappointments ng mga kababayan nating Pinoy, no? And wala lang, nakakalungkot lang kasi tayo mga Pinoy pa yung imbis na magtatanggol sa kanya, sa mga nambabash sa kanya, tayong mga Pinoy pa yung nanghihila sa kanya pababa, no? Hindi naman tayo perpekto and wala na tayong magagawa doon, tapos na yon. Ang mahalaga doon, yung mga nakalipas na
activities sa Miss World, hindi naman sa maganda rin naman yung pinakita ni Krishna Gravides, di ba? Maganda yung pinakita niya, maganda yung inilalaban niya, maganda yung mga materyales niya. So, kudos sa kanya at sa team niya, no? At ito pa nga mga Bwex, no? Since, ayan nga, na-disqualify tayo sa multimedia challenge, no? Syempre, ang ating mga syupit bahay na mga Indo ay naghihimutok na naman na sabi daw, hindi daw sumusunod sa rules etong si Philippines at yung Team Philippines, no? Akala daw ba nila talagang powerhouse tayo at Grand Slam na. Pero ganito daw sa simpleng anong tawag dito, kaganapan or video na meron naman daw mga instructions, bakit daw hindi nasunod? Bakit daw ang bobo natin, di ba? Grabe naman tayo mabansagan ng bobo ng mga Indo. Nakakaloka lang, ginagamit nila yan, yung part na yan, kasi alam nila na kahinaan ni Krishna Gravides yan, syempre, vulnerable yan, syempre, disqualify, di ba? So ngayon, sana lang hindi to maapekto kay Krishna Gravides, yung disqualification niya. Kasi napakaliit lang yan para sabihin nating talunan na tayo. Wag naman sana, di ba? So ngayon, pinapaingay rin ng mga Indo na ayun nga, napaimbornal tayo, na wala daw tayong kwenta, na obviously daw maliligwak na daw tayo sa imbornal, sabi ng mga Indo. At yung mga Chay-Chay naman, syempre, ngayon nga, number 1 sila dyan sa multimedia challenge, no? Si Suchata. I'm very, very happy for Opal Suchata, no? Pero yung kanyang mga kalahi din, no? Yung kanyang mga alipores, no? Ay naglilipana na sa social media na sinasabi na nilamon na daw tayo, no? Yan din ang sinasabi ng mga Indo nung nakaraang araw. Nilamon na daw tayo, nilampaso na daw tayo. Yan din ang sinasabi ngayon ng mga Chay-Chay. Nilampaso na daw tayo at nilamon na tayo ng Opal Suchata. Na obviously daw na sila na ang makokoronahan kasi daw sa mga fast track, sa mga events, kaganapan, activities ng Miss World 2025 na ginaganap ngayon sa Telangana, India. Obvious naman daw na etong si Krishna Gravides ay papunta na roon, pabalik na daw ng Pilipinas. Pabalik na daw siya ng Pilipinas dahil daw obviously hindi daw ito makaka-penetrate talaga dahil sa mga pinapakita nito ngayon sa Miss World. So ang masasabi ko naman diyan, no, sana wag muna silang nagbibigay ng mga ganyan-ganyang bagay, di ba? Kasi sa totoo lang, wala pa namang finals. At saka kahit na matapos na ang finals, kung sino ang makoronahan, for me let's just celebrate, di ba? Yung women empowerment. Kasi yan naman ang purpose ng mga pageants, di ba? Yan naman ang purpose ng mga, mga beauty contest, yung women empowerment, di ba? Kasi itong mga ito, yung mga kandidata, actually wala naman nangyayari sa kanila mga ganyan-ganyan eh. Wala naman nangyayari sa kanilang nag-aaway-away sila. Alam mo yon, nagkakaroon sila ng mga issue-issue doon. Or kung meron man, hindi na nakakarating sa atin yon, di ba? Mukhang wala naman. Mukhang maganda naman yung pag-aalaga sa kanila ng organization. At mukhang napapangalagaan din sila doon sa Telangana, India. Actually, Telangana, India, they are, masasabi ko, no, one of the most host country talaga na superb, no? Yung security, yung mga kinakain nila doon, yung mga tinutuluyan nila, talagang plakadong-plakado. Lahat talaga well-planned, no? Kaya sa tingin ko yung mga ganitong bugahan ng mga pageant fans, ng mga syupit bahay natin, I don't think na tama. Sana itigil na nila yung mga ganyan. At saka yung mga kababayan nating Pinoy, instead of ganyan yung ginagawa kay Krishna Gravides na nakakadagdag pa, no, sa negative na image ng ating reyna, sana tigil-tigilan nyo na lang din yan. Kasi pwede pa yung maging mitsa, no, ng kanyang pagka-imbornal sa Miss World. Siyempre, alam nyo naman si Julia, may pagka-sensitibo yung na yan. Si Thundercat, no? Pag may mga naririnig-rinig yan ng mga issue-issue, nagiging big deal talaga sa kanya, di ba? Malay nyo, gusto niyan si Krishna Gravides. Tapos ngayon, mula dun sa issue na guess the bill, tapos yung mga issue ngayon, di ba? Baka mamaya tuluyan na tayong mapaimbornal talaga, no?
Alam nyo naman to si Thundercat, patola itong tunay, no? Sensitivo din. Sensitivo. Feeling virgin, di ba? Baka dyan tayo iligwak talaga. At pag naligwak tayo, talaga namang baka tumambling na sa tuwa yung ating mga syupit bahay talaga, no? Tumambling sabay split, di ba? But anyway, mga Bex, continuous lang ang suporta natin sa ating Reyna, no? Huwag natin siyang hayaang lumabad dumag-isa. And of course, ako bilang isang Pinoy, nagpapasalamat ako sa mga sumuporta sa kanya, sa mga bumoto sa kanya. Nakakatuwa kayo, no? You are truly proud Filipinos, no, for supporting our queens sa international pageants, diba? Tuloy-tuloy lang ang suporta sa ating Reyna. Anyway, mga Bex, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Sa tingin nyo ba magiging mitsa na ito ng pagka-imburnal ni Krishna Gravida sa Miss World sa kanyang pagka-disqualify dito sa Multimedia Challenge? Mag-ingay po kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga Blacks, and I love you all. Bye! See ya!